Ayan na! Eto na. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kabiyahe. Welcome po sa ating live streaming. As you can see, round number 9 na ginaganap po na Title Tuesday, June 10, early edition 2025. Perfect score pareho, Magnus Carlsen and Hans Niemann. At nakikita niyo yung opening niya ngayon, Italian game lang, mabilis sila tumira pareho. At yan po ay linya, Italian game, 2 nights more than Bishop. Wow, Queen E2 lang ang ginawa ni Hans Mook ko. Matindi yung Queen E2. Magkakasting ba sa Queen side dyan? Hinamon. Hinamon at nag-castling pa rin sa Queen side. Malakas ang loob ni Niemann. Hindi natatakot sa bomba ang pwede mangyari sa Queen side later on. Kinaslingan lang. Kabilaan yung castling. Talagang, let's go! Sabi ni Niemann, atakihan tayo, boy. Atakihan tayo, boy. Aatakihin kita. Sa may king side mamaya, may mga ganong play yan eh. Pero hindi ko alam sure kung paano atakin. Pero kung hindi sa lang tinira dito ni Magnus Carlsen, developing the queen. Nag-isip si Niemann kung anong gagawin niya. Nag-rook sa G1. Yan ang way niya ng pag-atake. Ang isip ko kasi ganun eh. Oh. Okay. Magnus is still thinking, tumalon naman yung kabayo agad para hindi maka G4. Or pwede mo tulakan yan pagka takes, maybe pawn takes, I'm not sure. Pero kung wala kasi yung bishop na to, pitin, tunulakan nga lang. Magnus naman biglang lumamang daw because of that solution ni Niemann sa posisyon, no? Kasi nawala yung pang ganun sa later on eh. A5 ang tinira or A4 na mali. Bakit mali? Bahil ba dito? Yun na nga. Kasi may kain dito eh. Wow. Binigay lang. Sabay D4, napakabilis yan ang threat, oh. Ang bilis tumira ni Niemann, guys. Lamang daw bigla ang puti. Okay? Papasok ba dito? Baka pwedeng itulak mo lang, tapos saka mo ito kainin. Abay, lamang ka ng pundon eh. Nag-iisip si Niemann, ang dami kasi nakabitin. Pero ang engine, tulak mo lang daw. Hanip na engine yun eh. Pwede din to pala. Mamili ka na lang kung ano. Napaisip si Niemann dito, which one to take first, at tinulak na lang. Wow, sa kakinain lang yung pawn. Malinis na malinis. Sabi niya, yan ang gusto ko. Clean pawn. Uy, nag-C6 lang. What to do? Eto, mahirap ngayon decision. Kasi, I think napakaganda na ginawang decision ni Magnus na yan. Pero knight dito, pusang gala. Number 1 engine move yun ah. Oo nga naman, kasi pag kinapture mo, takes ka lang dito and then knight takes, the knight will be very strong on D5. Eto ngayon, na-cover niya yung square na pwedeng talunan ng kabayo. And ang nakakatakot lang po kasi talaga dito, yung pagka B5 eh. What will happen after B5? Anong gagawin? Pwede atang tumakbo dito tapos knight takes lang. O diba? Umatras lang. Ano nang gagawin niya ni Niemann? Umatras, ayun na nga, yung knight dito, yung idea niya. Though hindi siya best move, ang best move daw is to take. Pero eto din yung nakikita kong magandang idea eh. Kainin kaya o pawn take? Pawn takes po ang ginawa eh. Ayan no. So, this is not good daw for the side of Niemann bigla because of, nawala yung knight takes dun eh. Dahil sa pawn takes, nakapin eh. Mali daw yung approach yan. Ang ganda daw nito. Ang ganda niyan para kay Niemann. Mali daw yan eh. X daw eh. Bakit X? O, kining mo ba lang? Tumendeng. Nakakatakot yung matulak mamaya eh, no? Bishop doon. O. Nag-rook. Okay? Yung ganito, tutulakan lang na gano'n. Sasara lang siguro yan. Lamang na naman daw si Niemann. O, grabe yung labanan nila. Pabalik-balik kung sino lamang, ha? Win lang doon. What's the point of that queen move? Atake doon na dinipensahan po agad. Wow, ha? Para pag nag-discovery attack ka somewhere over the rainbow, libre to. Ina-atake yung E3. How to defend? Maybe rook E1. Hindi mo naman pwede itulak eh. Kain lang doon, tapos kain yun eh. Kaya nga rook E1 na nga ginawa, tapos pwede ka pumunta dito later on. Hitting the bishop. Uy, inatake. Pwede ba to? Parang pwede ito eh, tapos ganun. I'm not sure, pero tingnan natin. Nag-rook lang sa may D1. Pwede na tumabla pag bishop G5 ni Magnus ha. Less than a minute na lang po si Magnus dito. Less than a minute na lang si Magnus, bumabalik. Itatabla ba? Rook, ay hindi tinabla ni Niemann. Si Niemann na nagpilit, guys. Nagpipilit. Nagtatako ba tayo gawin yun? Oh, ayan na. Ayan na! One piece down si Magnus.
Losing si Magnus. Losing si Magnus. Napakain yung bishop. Kaya ginanya na lang. Wow! Medyo mahihirapan si Magnus dito. Pero Magnus na yan eh. Tingnan natin, no? Magnus is Magnus. Kahit losing yan, lalo na pag ganitong shorter time control, abay magaling makahanap pa ng kalokohan. Tingnan natin kung anong mangyayari. B4 was played. Tandaan, queenless po si Magnus pero yung kapalit niyan is dalawang piyesa. May pass mo naman pero bishop eh. Tingnan natin. Grabe. Grabe to. Ano nangyari doon? Na-miss yung knight e4? Okay. Pinin yung bishop. Ito ata threat niyan. Kaya gumanyan eh. Kinain. Wow ah. Bakit? Sabi ganito lang? Ba't kinain lang? Ah, ito. Ayun na nga oh. Ayun eh. Wala. Depensado lahat eh. O yun no? Wala. Hindi ramdam. Hindi ramdam yung mga ano ng tore dyan. Pagka ganun, tulak ulit. Wala. Ubos dahil doon. Aha. Yun na. Kining mo ba lang. Tapos gaganito siguro. Knight muna. Dito pala para hindi makalapit, no? Kasi magrunok dito eh, para binantayan. Oh my gulay. Wala, ubos si Magnus. Ubos. Ayan, wala na. Ubos na. Kasi gaganito na yan next. Ito lang pala, pinakasimple. Wala, ubos. Ubos, guys. Ubos si Magnus. Wow! Ubos si Magnus. Oy, sinacrifice na lang. And then, ubos. Grabe. Hans-Mok Niemann did it again. Tinalo niya si Magnus Carlsen. Grabe yun. Nakakagulat, no? The game is doing well naman for both sides. Baligtaran. Pero in this part po, no? This was played ang weird eh, yung nagtulak na miss niya to, ang tamang tira daw is Queen B6, move away from the discovery attack. Grabe. Mahiwaga talaga ang chess, no? I mean, anything can happen talaga pag chess. Hans-Mok Niemann is now playing. He's playing against Grandmaster Hikaru Nakamura naman. Okay, tingnan lang natin yung simula, no? Ayan. Pag nanalo pala si Niemann dito, most likely champion na siya. Kasi magte-10 points siya. Tingnan natin kung kanyang tatalunin yung world number 1 and world number 2 sa isang gabi lang. Shoutout po sa inyong lahat na nanonood. So, Italian game sila pero inatake lang sa queen side ni Niemann si Hikaru Nakamura. Ayan o. Knight F1, hindi pa rin nagkakasling si Hikaru. So, kinukunat-kunatan niya lang. B6 was played. I think the idea is, since walang square dito yung bishop, dito po lilipat yung bishop, kaya nag-B6 yan. That is to allow yung mga bishop A6, no? And that bishop A6 is putting pressure po dito. At ayan na nga, para pag nag-pawn takes ka, I think bishop A6 will be played. Tingnan natin. Kaya kinain yan eh. Grabe. Grabe World number 2 si Fabi. Hindi, si Hikaru ang world number 2 Ayun na nga nangyari, bishop A6. Pero dating world number 2 si Fabi, dati. World number 5 na lang ata si Fabi. Or number na siya ngayon, number 4. Kasi alam ko, world number 1, Magnus, number 2, Hikaru, number 3 is Arjun Erigaisi. Nag-quit na si Magnus after matalo, hindi, naglalaro pa. Si Magnus ay naglalaro pa po. Queen C7, umiwas lang po sa palit.
tumalon yung kabayo. Gusto ko yung position dito ni Hikaru, pero for some reason engine is saying this is better for the side of Niemann. Ang tira niya lang daw, depensahan mo, bumalik ka. Nakakatakot kasi mga pressure na ganon. So, yun na nga, bumalik oh. Grabe, nakita ni Niemann yung mga engine move. And those move doesn't work because kicking movean mo lang yan. Ang threat niyan ganito Ayan oh. So, kining movean mo lang, umayos na. So, wala na daw gagawin yung atake dyan. And all you have to do is complete your development, maybe some counterplay on the E4, ganyan lang daw ang gagawin mo kasi kulang daw yung material na umatake sa side ng white. And as you can see, the king is still at the center, hindi pa makakastling. Ayan na nga po, nag-develop lang, inatake, pero okay lang. Alam mo, simpleng tira, balik mo lang daw yan. Passive pa daw to. Balik lang. Balik-balik kay Apo. Ang nakakatakot kasi yung queenside casting na pwede mong gawin, susundutin ka agad ng ganun Diba? Ayun na nga, nakita na naman ni Niemann. Lahat ng tamang tira, nakikita niya. When it comes to time naman, it's very equal. Oy, tumalon yung kabayo agad. Dumipensa dito. No? May butas-butas Pwede din gumanito no? Kaya umatras naman yung bishop, alright? F6 lang, very solidly defending the pawn on E5. Wala din yung talon. Pre-event po, yung talon talaga yung pre-event dyan Lamang daw po si Niemann. When it comes to engine evaluation, lamang talaga si Niemann dito, guys, Niemann is better. Parang gusto ko bishop C4 Bukod sa may pressure dyan, makakatulong na yun mamaya dito. Queen lang, uy, yun ang target niya, boy. Talagang gustong dalihin. Pag gumanong ka, gaganunin. Talagang lamang daw po dito ang itim. Hikaru medyo naiipit na. Pati sa oras, tumatagilid pa. Pero mabibilis naman to, kaya napilitang kainin yan. Alam nyo bakit mo tinakes yan? Kasi yung knight tatalon doon pag nag-A3 Pero kining mo man, and then I think Bishop C4 will be played. Bishop C4. Wala namang iba. Bishop C4. At ayan na nga, tingnan natin kung paano aatakihin ito ni Hans-Mok Niemann. Chumek. Gumanon. Okay, alright. Pagka-takes mo, hindi ko alam kung pakakain Reyna or Pawn Kasi ang Pawn kasi mabubuksan to So I'm not sure which one will he choose. Nag-iisip si Hikaru. 36 on the clock. Grabe Mukhang chess speaks for itself na. Uy! Libre yan Kasi libre yun. Ano mangyayari? Ba't di kinain? Kakainin muna to. Hindi kinain Ang malupit, binigay pa yung tori niya. Bishop takes C2 muna. Bishop takes C2, of course. Bishop takes C2, tas kulong to. Ayun na nga ginawa. Tumalon doon. Bishop takes D1. Kulong to Halos. Ayan, tas rook D1. Kulong yung knight. Kulong yung knight. Uy, dumipensa. Pag ganun, anong tira mo? Hindi, mali daw yan. Rook takes daw ang tama. Tapos kulong yung knight. Ayan, dito pala kulong yung knight Kulong yung knight. One piece up. Malinis. Grabe. Hindi naman malinis. May isang point of compensation, but that's not enough. Definitely not enough. This is definitely winning for the side of Hans-Mok Niemann. Wow. Niemann is doing it, guys. Pinagbuhol niya ngayong gabi yung world number 1 and world number 2. This is really amazing, guys, for the side of Niemann dahil grabe. Grabe si Niemann ngayong gabi. Grabe ka, Niemann, my boy. Oy, mamatiin sa ilalim din. May bishop na depensa. Pwedeng kainin to. May bishop na depensa. Grabe si Niemann. Grabe si Niemann. Pinagbuhol niya si Magnus at Hikaru ngayong gabi. Hanip si Niemann Mukhang kondisyon Perfect score si Niemann, 10 out of 10. Hintayin natin yung final standing ng event. Eto na.
Okay, eto na ata yung final standing. Share ko lang po ano. Congratulations kay Hansmok Niemann, 10.5 out of 11. Magnus naman, 10 out of 11. Isa lang yung talo niya kay Hansmok Niemann lang. Tapos si Clemente ang nag-third, Hikaru fourth, and Arjun Ergaisi fourth, at marami pang iba. Ayan po ang final standing doon. Naglalaro pa yung iba. Halos hindi naman makapekto yan sa top 3. Kasi eto na yung top 3. Hindi na mahabol yan eh. Top 3 daw po ang may cash prize. Kung tama ang aking pagkakatanda, 1,750 and 500. Alright, so siguro hanggang dito na lang tayo. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Hanggang sa muling pagkikita. Thank you po sa inyong support, no? Congrats kay Niemann. Nalo niya si Hikaru sa si Magnus. So, I think this is the first time na ginawa niya to, no? Tama ba? Muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. God bless mga kabiyahe. Thank you.